Kahapon ay sinabi ni Attorney Lorna Capunan na hihilingin nila yung pag-i-issue ng subpoena para mapadalo si Vice President Sara Duterte. Pag meron ito, walang kawala? Ako tingin ko, objectan niya ng depensa. Kasi kailangan mag-rule ang impeachment court dyan. Pero kung criminal case kasi, yung mga kinasuhan ka inakusahan ka ng krimen sa ordinaryong korte, hindi ka pwedeng ipatawag na testigo ng prosecution. Meron kang absolute right bilang akusado na tumanggi na ipatawag ka ng prosecution at tumistigo laban sa sarili mo. So usually yan, ang nangyayari sa criminal cases, kung maku-question lang ng prosecution yung akusado, kung yung depensa mismo ang magpipresent sa kanya as witness, and then siya ay makukurse-examine. Ang tanong dito, ang impeachment ba ay tatratuhin natin bilang isang criminal case? Ayun na nga. Kasi kung oo, pwede siyang tumanggi na patawag na witness, kahit na hostile witness pa yan. Pero ako tingin ko, kung umabot sa puntong yon at sinubukan ng prosecution na ipatawag si VP Sara mismo, siguro ako mag-object ang defense dyan at kailangan mag-rule ng Senate Impeachment Court. Paano nakaungos ang prosekusyon doon sa paglilitis kahapon pagdating sa napatunayan yung pagbabanta? Well, napatunayan in the sense na naipasok yung video. Ibang usapan pa kung yung laman ba ng sinabi ni VP Sara Duterte doon sa video na yon ay sapat na para ma-establish Yung na ito ay betrayal. pagbabanta. At yung pagbabanta bang yon ay pasok na doon sa betrayal of public trust. Pero kung ang punto lang nila, at ako, sabi ko nga sa inyo, napaka-limited naman nung kanyang gustong abutin kahapon. Mailabas lang yung video. Naging successful sila doon at hindi napigilan nung depensa. Ang sinasabi ng depensa, kahit naman yung kampo ni VP Sara dati, ay mapapatunayan ba yung pag-hire ng assassin? Kahit sinabi niya lang yon. Baka hingin yung ebidensya na, okay, nasaan yung assassin? Well, hindi ko alam kung may ipapakita ang prosecution ng aktual na ebidensya. Bawa kung mayroong NBI investigation dyan, nagsasabi na meron kaming natukoy na talagang Kami kinausap. umamin. Pero kung ang usapan lang dito ay ang krimen ng grave threats, yung pagbabanta, hindi mo kailangan actually pakita na may ginawa para ito ay aksyonan. Kung ikaw ay nagbanta na papapatay mo ang isang tao, kahit na hindi maipakita na meron ka talagang ginawa para ipagpatuloy ito, ano na yun? Pasok na yun doon sa mga elemento ng krimen ng grave threat sa ilalim ng Revised Penal Code. So doon iikot yan. Yung bang sinabi na yun, pwede na natin i-consider na aktual na pagbabanta na sa ilalim ng ating batas ay krimen at itong krimen ba na ito ay pwede na nating gawing batayan para nga doon sa finding ng betrayal of public trust. Given na ito ay isang vice presidente na ang pinagbabantaan niyang buhay ay ang Pangulo ng Republika. So tingin ko doon iikot yung usapan dyan. Isang sinasabi ng kampo ni VP Sara ay yung taken out of context. Etong sinabi niya. Kasi kaya gusto raw nila na i-play yung buo. Kabuuan, 2 hours. Kasi nag-ugat ito doon sa, di ba yung kay Zuleika Lopez? Nung hinuli, inaresto ng House. Oo. So, kapag hindi lang yung clip na yon. So, bakit gusto nila na buo at sinasabing taken out of context nga, yung sinabi niyang yun? Kung ako yung depensa, siyempre ang ang gusto kong palabasin dito, hindi mo lang pwedeng tingnan yung mismong pinapalabas ng prosecution na batayan para doon sa pagbabanta. Gusto nila ipakita yung buong 2 oras na press conference para patunayan na kung itatabi mo naman dun sa mga ibang sinabi, dun sa mga sa asta ng mga nado sa press conference, mukha namang hindi pagbabanta yung intensyon. So ako, fully ini-expect ko na dito sa cross-examination na gagawin nila ngayong araw, posibleng sila mismo ang mag-play ng mga ibang mga parts ng video at papa-identify din nila yung timestamp dun sa testigo. So ito na yung kanilang paraan para ipakita na kung titingnan mo yung mga ibang bahagi nung video, maaari namang hindi ganun ka
katalas o ganun kaanghang yung mga salitang binitawan ni VP Sara. Pero depende yun kung ano yung mga bahagi ng video na may papakita nila. So, posible ganti to, mamaya, ng depensa, na para, kasi sila na yung magko-cross-examine. Posibleng sila naman na mag-highlight ng mga ibang mga ano. Kaya tingin ko, kung may gaganti dito, baka naman yung prosecution, sila naman na mag-object. Kasi hindi na makakapag-object ang depensa ngayon dahil sila yung magtatanong. Yes. So, paramihan ngayon ng objection, Your Honor. Hindi, pero kung ako yung hindi ko masyadong pipilitin ang mga objection dito. Kasi Para bumilis din. Tsaka ang ang objection parang sandata yan eh. Pag gamit ka ng gapit, pupurol yan. Lalo na sa isang konteksto na ganito, na paulit-ulit, lahat na lang ino-objectan. At lalo na nanonood ang mga taong bayan dito sa isyong ito, kung makikita na bawat maliit na lang na bagay, ino-objectan mo, tingin ko hindi nakakatulong sa kaso nila yon.